Welcome to Stonehenge! Amazing! Today's video, mga kabilabs, i-share ko po sa inyo at ipapasyal ko kayo dito sa mga higanting bato. Pag-uusapan natin ang mahiwagang kwento nito. So, stay tuned dahil tiyak na kapupulutan ng aral ang ating video for today. So, dito po yung pinaka-entrance. Dahil na po kasi namin napanood na vlog, wala nagpapakita kung paano makapasok sa pinaka-entrance. Kaya naisipan kong gawin tong vlog na ito para maging guide nyo rin na may planong pumunta dito sa Stonehenge. Hello! Hello! How are you doing, Jane? I'm well, thank you. Hello, kablabs! Bilang birthday po ni Habi ngayon, ito yung pinaka-celebration po namin. Pupunta kami sa isang lugar na kilalang kilala sa buong mundo. Bilang 12 years kasi kaming hindi nagkasama ng pamilya ko, so gusto ko yung unang birthday po nila dito sa UK. Gusto ko maging memorable yung first birthday nila as buo na kaming pamilya. So, matatagpuan po ang Stonehenge sa babang parte ng United Kingdom. And kung from London po kayo, ang inyong biyahe po ay 1 hour and 40 minutes by car. 89 miles po ang biyahe. So, kami naman po, mula dito sa bahay namin, ang biyahe po namin ay 95 miles. And ang biyahe po namin ay almost 2 hours din. Parang hindi rin po nagkakalayo from London. So, ito na po yung Stonehenge. Bumper to bumper na po pag malapit na. So, dito po yung pinaka-entrance. Dahil na po kasi namin napanood na vlog, wala nagpapakita kung paano makapasok sa pinaka-entrance. Turn left, then turn right. Turn left and turn right. So, ganun ka dami sasakyan kasi ang kinuha kong ticket po ay opening or 9:30. Okay, so dito po kami nag-park mga kabilabs. Doon kami nag-entrance. So, dito yung pathway papunta sa pinaka-entrance niya. And ito na yung mga sasakyan as of now. Ang oras po ngayon ay 9:36. And makikita nyo doon, may bus doon, may mga tao doon kasi, ano kasi to pag private, dito yung parking. Pagkagaling ka naman ng London, sa London kasi may mga tour group, so malamang galing sila sa London, yung way na yan. So, bilang traveler, na-realize ko na mas magandang mag-book ka online kasi less hassle, and advice ko sa inyo, ang kuhanin nyo lagi yung pinakamaaga. Okay, so bago ang lahat, dahil 2 hours po tayong bumiyahe, toilet po muna tayo. Nandito yung toilet sa kanan. So dahil may ticket na po tayo, exempted na po tayo sa pila, and i-scan na lang nila yung barcode, yung QR code na na-receive natin sa email to confirm our booking. Okay, so meron po tayong makikita mga souvenir po dito. Okay, so galing na po kami sa loob dahil nagpabook na tayo online. Meron silang 3 binigay na strap. Okay, from the entrance, ayan, wala pa masyadong pila. Pagka ngayon pa lang kayo magpapabook, dito po kayo pipila, pre-book admissions, and dito na yung entrance. Dito sa exhibition. Para daw mas maintindihan natin yung pupuntahan natin yung monument. Ayan, so ganyan siya. Para magkaroon muna kayo ng idea. Yeah, so give me that.
about its meaning. So, dito na po yung daan, mga kabilabs, or exit, papunta sa shuttle area. So, from the exhibition, ayan, ito naman yung makikita natin. Para daw malaman natin, mga kabilabs, kung gaano kabigat yung mga bato. Try daw natin na nakalagay dito, would you move this sarsen stone? Ayan. Pindutin muna yung push here, start. Okay, si daddy naman ang magta-try. Ipo-push daw muna. Pag umilaw, siya ka palang ta-try. Oh, ikaw naman. 99 kailangan. Times 99 dapat, no? Para Alam mo, may superpower ka pala. Oh no! Ganon! So, nakalagay dito, mga kabilabs. Can you move the stone? Oh, ito sila. Ganyan sila karami, oh. It's not possible to obtain a real sarsen stone of this size today. And so, this is a replica. Anong higaan nila nung araw? Oh, papag. Yun ang papag nung araw. Hinabing kahoy. Oh, nilalang kahoy. Yan oh. Tipintuan. Yan ang bubong niya oh. Ito po ang puntang shuttle bus. Okay, mga kabilab. So, 5 minutes lang po yung biyahe. Pero kung lalakarin mo po, 30 minutes ka pong maglalakad. Sarap na po maglakad, pero napakalamig kasi. You know, doon tayo dumaan. And ito yung paligid. And as you can see, mga kabilabs, merong mga nakapark dyan kasi dito pala sa Stonehenge, meron din free. So, mahirap yung free na yon kasi hahanapin mo kung saan yan eh. So, mahirap. May pagsapalanan na. So, doon ako sa magbabayad ako, at least alam mo na makakapasok ka. So, as you can see, meron mga fence dito. And doon sa kabila, may mga dumadaan. Sila yung mga free sa kabila. Okay, now let's talk about facts and mystery about Stonehenge. Bakit dinadayo ito ng mga tao buong mundo at bakit isa ito sa pinakasikat? Okay, alam niyo po ba, mga kabilabs, na ang ilan sa mga bato ay may bigat ng 20 tonelada or 20,000 kilograms? Katumbas po ito ng 5 jeep. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Stonehenge? Ito ay mga higanting bato na matatagpuan sa baba ng England, malapit po sa London, nasa 2 hours po ang biyahe. Sinimulan po itong gawin noong taong 3000 BC at natigil ang paggawa noong 1000 BC. BC, ibig sabihin po ay before Christ, sa mga hindi po aware. Hindi tiyak kung natapos nga ba ang paggawa sa taong iyan. So, itong mga babanggitin ko po sa inyo, mga kabilabs, ay ayon lang po sa aking pananaliksik. Yan. Dahil sa bigat at laki ng mga bato, palaisipan pa rin hanggang ngayon kung paano ito na pagpatong-patong at pinahilera na animoy pabilog. Hi, kabilabs. So, nandun po yung Stonehenge. As you can see, napakadami po mga turista doon. So, ang best way na po gagawin natin ay ikutin natin.
And doon tayo pupunta sa reverse. Kasi doon kakaunt yung asawa. So, voice over na lang po mga kabilabs dahil sobrang lakas ng hangin. Mapapansin nyo dito may mga harang kasi bawal tayong pumasok. Sa malapit po sa bato, bawal po tayong pumasok. May nagbabantay po dyan. Isa sa nakakapagtaka, paano nila nagawa ang mga higanting bato noong mga panahong limitado pa lamang ang mga kasangkapang panghugis. O diba, Tagalog na Tagalog mga kabilabs. Kaya hindi nakakapagtaka na ang Stonehenge ay isa sa nakakamanghang lugar sa buong mundo. Amazing! Alam niyo po ba mga kabilabs, dati daw itong libingan. Katibayan na may nahukay ditong 5,000 na buto sa paligid. Meron ding mga naniniwala na ang mga bato ay may ugnayan sa ibang planeta. Nagsisilbing daungan daw ito ng mga sasakyan na mula sa kalawakan noong unang panahon. Kung mapupuntahan nyo po ito in person, mga kabilabs, sa personal, parang kung totoo man ang mga tao sa ibang planeta, parang marirealize mo na, oo nga no. Kasi wala siyang kapuno-puno sa paligid. Para sa pelikula yun lang mapapanood na parang meron siyang connection. Kasi open field kasi siya. So, sa mga may planong pumunta po dito mga kabilabs, ang advice ko po sa inyo ay maghanda po kayo lagi. Spring man yan, kung kahit anong season man yan, maghanda kayo lagi. Kasi ngayon, hindi halos kami makapagpa-picture kasi napakalamig. Mawawalan ka ng mood. Kasi napakalamig talaga. Nung papunta po kami dito ay 10 degrees po ngayon. Po, 10 degrees po. So nakakatawa mga kabilabs kasi meron silang mga pauso dito. Ayan o. Yung parang sinisipa mo. Ayan. Maraming mga gumagaya. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang. Okay, so ituloy po natin ang ating kwento. Ang isa sa pinaka-controversial na pinaniniwalaan ng marami ay ang paggamit nito sa mga may karamdaman. Ayon sa maraming ulat, ang mga nahukay na mga bangkay sa paligid ng lugar ay mula sa mga merong kapansanan, kaya ang mga bato ay pinaniniwala ang ginamit bilang healing stones na nakakapagpagaling sa mga may sakit ayon sa Ancient Origins and BBC. Ilan lamang ang mga ito sa pinaniniwalaang teorya kung bakit ginawa ang Stonehenge. For more infos, please paki-search na lang po sa Google. Okay, so anong pakiramdam nyo kayong dalawa? Be, anong pakiramdam mo? Nilalamig. Nilalamig. Ikaw? Kamay ko. Parang nasa snow ulit tayo, no? Ikaw, Kian, how do you feel right now? Gusto mo na magpagupit, no? Nag-pony talaga ako. Hindi mo kakayanin dito na hindi magpo-ponytail? Kung ikaw ay babae? Hindi magpo-ponytail or dapat magkakap ka? Upon searching of Stonehenge mga kabilab, sabi nila nung unang panahon daw ay libre or wala pa pong entrance papunta dito and wala pa pong harang yan. Pwede ka pong pumunta dyan dun sa mga bato hanggang sa loob. Pero ngayon kasi para sa akin maganda tong ginawa nila para ma-preserve yung lugar. Kasi imagine niyo kung wala pa ring harang yan. Kasi, kaya nila hinarangan niya. Meron kasing mga kumakain dyan sa paligid. Tapos, ang daming kalat na naiiwan. Tapos, yung may mga bata umaakyat doon sa bato. So, baka lumubog. Napapansin kasi nila na yung lupa, di ba mabigat yung bato. So, lumulubog siya. Kaya, ginawa nila yung countermeasure na ganyan. Para sa akin, okay lang din na magbayad. Kasi baka dumating yung panahon na yung mga susunod na generation, hindi na nila makita
ang Stonehenge. Baka tuluyan na itong masira. Kaya sa akin, okay lang na magbayad ng entrance. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment nyo doon? Okay lang ba magbayad ng entrance or hindi makatarungan na magbayad ng entrance? Kasi yung sabi ng iba, bato lang yan, ito lang pala makikita dito. Pero in every places kasi na pinupuntahan natin, ang titingnan natin lagi yung kwento nito, yung mahiwagang kwento nito para ma-appreciate natin yung lugar. And syempre, bago tayo pumunta, i-search muna natin kasi kung hindi natin sinearch, hindi natin siya ma-appreciate in person. So, sa mga may planong pumunta dito, nakikita nyo yung arrow, dyan kayo pumuesto, makikita nyo yung sunrise and yung sunset. Yung iba mga kabilabs, nagbabayad sila. Di ba sabi ko sa inyo kanina, bawal pumasok sa loob ng bato. Pero meron silang specific na oras na binibigay sa mga gustong pumunta dito. Halimbawa, tulad namin mga vloggers na gustong masaksihan ng sunrise, sunset, pero iba yung bayad, mas mahal, and ginagawa yun kapag wala na yung mga tourists. Kapag before opening and after closing, pwede nyo pong i-search yan sa Google. Kung gusto nyo masaksihan yung sunrise and sunset sa araw na ipinakita ko kanina. Can I have a thumbs up if you learned something new mga kabilabs? And please don't forget to subscribe. But if you already subscribed pero hindi pa po naka-ring yung notification bell, please ring the notification bell para updated po kayo lagi sa mga susunod nating mga videos. Okay, hello kabilabs. Bato lang siya pero marami na tayong ginawang mga soaps. Siyempre sayang kasi yung pagkakataon. Walang bayad. So ito yung Stonehenge. Makikita nyo dito. May bako dito mga kabilabs. Free lang to. Dito yung mga free lang. Pero pag free, syempre hindi ka makakuha na maalis dito. So yun na yung bus. Tapos na tayo mag-tour. So, bago po kami umuwi mga kabilabs, isang sulyap muna kasi wala pa po kaming matinong family picture na malapit lang sa Stonehenge. So, bumalik po kami para magpa-picture and lagi po kami madalang tripod kasi ang hirap makisuyo sa mga kapwa naming turista. Napansin ko po sa mga turista mga kabilabs, hindi sila taga dito. Iba-iba po kasi yung salita, hindi English. Kaya talagang mararamdaman mong, we're so blessed kasi 2 hours lang yung biyahe. Pwede kaming pumunta dito kapag kami ay free. Kami turista. Kaya uwi na po kami ngayon. Kota-kota na po kami. Tapos na yung film. Basta po yung aming dalang kota film. Success mga kabilabs. So ito yung realidad mga kabilabs. Ito yung realidad kung kayo pupunta rito. Kaya make sure na aagahan ninyo. Kuhanin nyo yung pinakamaaga. At mas maganda, wala pang 9:30 na dito na kayo. Para kayo yung kaunahan na tao dito. Kasi ang hirap pag ganito oras. 11 na yung magdudurog na. Yan. Lalo na mamaya. Mas marami pa. So, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagsakay namin mga kabilabs. Lagi namang may bus dyan. So, bumahay ulit tayo ng 5 minutes. And yan, dyan din tayo sumakay kanina. And dyan din ang babaan. Ditong way, dito na yung souvenir shop. Ayan, pinapakita ko saan tayo sumakay kanina. And maganda yung naisip nila na way. Kasi makakalabas ka lang kung dadaan ka sa souvenir shop nila. Okay, so dito sa souvenir shop mga kabilabs, marami tayong pwedeng mabili. And, ba't gano'n yung amoy? Amoy nakakagutom. No, amoy nakakagutom.
Hindi, sadyang gutom lang po talaga tayo. Okay, so, example, yung mga ganito, 20 pounds. Ano yan, be? Kaya gumaganap ka nga ng taktakan ng pamintat asin. Pamintat asin. Meron po pag ganun dito? Oo. Sa London kasi meron. Ito maganda to. 5.25. Gusto niya? Ah, ref magnet na lang. Tsaka ref magnet. Gusto ko yung susi. Yung kailangan. Ako na, be. Okay na, ako na. Ako na magpa-vlog. Maghanap ka ng lagay ng paminta at ref magnet. Tapos ito po mga kabilags bag, 42. Ito magandang pamigay ito. Mini pouch bag. Or ito, 5. Meron pang chocolate talaga. Fine British milk chocolate. Wow. Unbelievable. Ito maganda, 36 pounds nga. Pang mayaman. So, kung ganito naman, 25 pounds. Yan, kung gusto natin ng mga t-shirts. Ano, pricey. Pricey siya. Ito naman po, hoodie, 35 pounds. Gusto ko tong hoodie, oh. 35. Tapos, maghanap tayo ng ref magnet. Yung usual na ano. Wow. 10 pounds. Meron din sila nito. Parang mga stone siya. How much is it? 16. So, maganda, oh. Okay, sa mga maghahanap po ng magnet, ito, 550 po sila. Yung mga ganito. Ito siya. Mga magnets. Mga kabilabs, dapat pala sa Israel ganito rin, no? Ang dami ko kayo naipong mga ano doon, mga bato. Pero walang tatak. Ang presyo niya ay 5. Tapos ito po yung nabili ko, mga kabilabs. Ayan, o. Yan. Gusto ko sana ito. 12 pounds to. Pag nasa ano ka, sala ka. Ito maganda. Yan, hindi nakita ng daddy mo. Hindi, ang gusto po ni Daddy yung... Kinakawit. Opo. Okay, so paglabas po natin, meron po dito parang ano, mga drinks. Para 7-Eleven. Pero, hindi tayo bibili. May baon tayo. Okay, goodbye, Stonehenge. So, tara na sa parking lot. Naambon po mga kabilabs. Meron kaming baon. So, dahil naambon, kami ay kakain na lang sa kotse. Ito yung mga commute doon. May bus doon. So, dito po yung way ng naka-private car. And, doon naman yung way ng mga naka-tour. Tour package. Galing yun ng mga London. Imagine kiyan, nakita mo? Lahat yan, galing ibang bansa. So, para makapunta sila dito, kailangan mapera sila. Kaya makikita mo, baka artista pa yung mga iba dyan eh. Sa bansa nila eh. So, as you can see mga kabilabs, oh, puno na ngayon. Kanina diba nakita nyo naman, kakaunti lang. Kaya kumain doon. Walang nakain na may baon. Okay. So, ito yung gamit natin. Para tayo makatipid, kami ay nagluto na po. Okay, so meron po tayong burger dito. Okay yan. Sige mo yan. Huwag niyo po ako isasama. Okay. And then may baon dito po tayo dito. Rice. Chicken. Barbecue. And then pancit. Ayan. So, may mga plato rin po tayo dyan. Ito mga kaya ng burger. Hindi ka makakasama. Pakita mo yung burger. Hindi ka naman kasama. Ipakita mo yung burger. Patalikod. Masarap. Ako gumawa niyan. Okay. And then, may mga ano tayo diyan. Soft drinks and mga chichirya. Pancit and rice. Ayan. Kain na. Para sila lang mga kabilog. So, as you can see, pauwi na po tayo. Daming tao, no? Pero kanina
you happy? Yeah, of course. So, as of now, alam niyo naman po na nag-struggle kami sa financial. Kung napanood niyo po yung nagpagawa kami ng sasakyan, ang mahalaga nairaos namin ang birthday ni Habi. So, mahirap man ang buhay na nag-uumpisa dito sa UK. Praise God at healthy naman po kami at buo kaming pamilya. So, yun naman po yung pinaka-importante. So, as you can see, maraming rapeseed dito mga kabilabs kasi ang UK ay ginagawa po nila itong canola oil. So, during this season ay spring, marami po tayo makikita sa paligid ng mga rapeseed. Thank you for watching mga kabilabs. Did you enjoy our vlog today? God bless you all! Come a little closer. I wanna dance with